Anthony Davis may inamin kaya pala hindi maganda ang performance. Pero bago yan Los Angeles Lakers maaari naman na i-trade ang ilan sa kanilang mga big man para dito kay Bennedict Mathurin. Maganda rin daw kasi kung magdadagdag pa ang Lakers ng isang wing player na scorer. Kahalintulad nga daw si Bennedict Mathurin nila Buddy Hield ng Golden State Warriors at Malik Monk ng Sacramento Kings. Sila din kasi ang mga players na inaasahan ng kanilang kupunan pagdating sa scoring. Lalo at last season ay nag-average itong si Bennedict Mathurin ng 15 points at 4 rebounds per game. Meron naman itong 55% shooting sa field at 38% shooting naman sa 3-point area. Ang malupit pa daw kay Bennedict Mathurin ay umiscore ito ng 20 or more points sa loob ng 41 games sa 3 season nito sa Indiana Pacers at ang 7 nga dito ay nasa 30 plus points. Kaya kung makukuha ito ng Los Angeles Lakers bukod kana LeBron James, Anthony Davis at Austin Reeves, ay magkakaroon pa sila ng isa pang maaasahang scorer na shooter pa. Pero para nga daw makuha ito ng Lakers ay kailangan nilang ibigay ang dalawa sa kanilang mga big man sa maalinman kana Christian Wood, Jared Vanderbilt at Jackson Hayes. At samahan pa daw ito ng isang draft capital. Pero kung gagawin naman ito kaagad ng Lakers ay lalo na silang mawawala ng backup center. Lalo at nag-e-struggle ngayon ang Los Angeles Lakers sa kanilang depensa dahil na rin sa kawalan nila ng isa pang big man. Madali nga kasi para sa mga kalaban na atakihin ang depensa ng Lakers lalo at si Anthony Davis lang ang kanilang rim protector. Pag sinalubong na kasi ni Davis ang mga kalaban or umangat na ito sa labas ng painted area, ay nahihirapan na ito na habulin pa ang kalaban para mapigilan ang mga ito na makascore. Siguro ay mas maganda muna sa ngayon na antayin na lang ng Lakers na maging eligible na sa trade sa December 15 ang ibang mga big man na target nila na nag-sign ng kontrata nitong summer. Katulad na nga lang nitong si Jonas Valanciunas na matagal ng target ng Lakers na makuha. Na kapag nangyari na nga ito ay pwede na marahil nilang sunod itong si Bennedict Mathurin para naman kapag off night ang mga scorer ng Lakers, ay maaari nilang asahan ang pagiging scorer ng nasabing shooting guard. May 2 season pa naman si Bennedict Mathurin bago maging restricted free agent sa 2026. Isa pa ay kakailanganin din ng Indiana Pacers ng additional bigs na makakasama ni Miles Turner. Kaya possible talaga na mangyari ang trade na ito kung parehas naman silang magbi-benefit sa nasabing trade idea. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito kay Bennedict Mathurin? Samantalang may bad news naman sa Los Angeles Lakers. Dahil ang big man nila na si Anthony Davis ay inamin na na-tweak nga daw nito ang kanyang balakang sa first quarter laban sa Cavaliers kahapon kaya naman ay medyo nanakit daw ito. Pero asahan pa rin daw natin na okay lang ito at maglalaro pa rin daw si Anthony Davis sa magiging laban nila sa Toronto Raptors. So yan nga mga idol ang update dito kay Davis. Na kahit meron nga itong iniinda ay willing pa rin daw ito na maglaro sa kanilang next game laban sa Toronto Raptors. Na dito ay possible na natin na makita kahit papaano na okay na ang pakiramdam at performance ni AD mga idol. Ito pala ang bumabagabag kay Anthony Davis kahapon kaya pala 22 points lang ang kanyang nagawa. Lalo at inamin nga nito sa kanyang naging post-game interview. Ay hinayaan nga daw nila ang Cavaliers na maging comfortable kaagad lalo na daw itong si Donovan Mitchell. Maaga nga daw nilang binusog ng energy ang first quarter sa opensa. Kaya naman ay masasabi daw talaga ni Anthony Davis na first time nga daw na masasabi niya na hindi sila naging organized. Lalo at hindi nga daw maganda ang kanilang naging spacing. Hindi rin daw maganda ang kanilang mga turnovers at shooting, na nagbigay daan naman sa Cleveland Cavaliers para makascore sila sa transition mula sa turnovers ng Lakers. Kaya asahan natin mga idol, na lesson experience na ito sa Los Angeles Lakers na lalo pa nilang pagbubutihan ang kanilang susunod na mga laban. At panigurado na meron ng adjustments na ginawa dito si Coach JJ Redick. Pero tandaan din natin mga idol na hindi pa naman fully healthy ang lahat ng players ng Lakers. Kaya magkakaroon din talaga ng pagkakataon na sila ay matatalo rin paminsan-minsan. Samantalang para naman sa Toronto Raptors ay wala naman ang kanilang star player na si Scottie Barnes. Nagtamo kasi ito ng an orbital fracture na nakuha niya mula sa pagtama ng siko ni Nikola Jokic sa kanilang nakaraang laban. Pero kahit nawala ang star player ng Toronto Raptors at isa sila sa mga worst team ngayon sa East na may record na 1 win and 4 losses, ay hindi pa rin dapat pakampanti ang Los Angeles Lakers at dapat pa rin nilang ibigay ang todo na lakas nila sa laban. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa nararamdamang injury sa balakang ni Anthony Davis?